Okay, good afternoon, 5 o'clock, October 23. Kauwi lang natin, pero try nating reviewin yung chart. Okay. So, pagka kasi nakapokus ka sa isang chart, at hindi multiple chart yung inaaral mo, mas madali mong tandaan, lalo na kung newbie ka. Mas ideal yon isang chart lang. Bakit gold? Kasi yung gold magalaw. Ngayon, kung pupunta ka sa chart na hindi magalaw, may inip ka. Kaya lang, medyo delikado to, lalo na kung maliit ang kapital mo. Kaya nga, sa mga newbies o mga newly joiners, demo account lang muna kayo. Huwag kayong next week magkakaroon tayo ng everyday Zoom siguro. Try natin everyday. Pero use demo account, kaya dapat naka-demo na kayo kaagad. Naka-registered kayo, nakapag-create na kayo ng demo account. Pwede na rin kayo maglagay ng live, pero to be clear, hindi kayo required mag-fund para lang mag-aral. Kaya lang kayo pinag-open ng live is para at least alam nyo na yung gagawin, pagka ready na kayo. And pagka nag-demo tayo next week, habang tinuturuan kayo, use small lot size. Huwag yung demo tapos mataas ang lot size. At wag na wag kayo magla-live kasi masisira yung diskarte nyo kaagad. Going back, so top-down analysis, tingin lang muna tayo sa pinakamalaking, sa pinakamataas na time frame. Ito, 1 month. So this is September and this is October. So iayos natin yung support and resistance, medyo nagalaw. Yung yellow, ilagay natin sa ilalim na October. Ayan. Then, ito namang isang yellow, nasa may dating all-time high. Pero masyado nang malayo yan, tanggalin na lang muna natin. Ngayon, meron tayong yellow sa ibabaw, ito. Pero, long dotted line siya. Itong nasa ibaba is support, at itong nasa taas ay resistance. Tanggalin muna natin itong blue. So, lagyan natin ngayon ng PIBO, yung buong October. Ayan. So, kanginang maga, kahapon, umabot yung price na pag-retrace sa 61.8. Below pa nga eh. And then, kanginang maga, 50. And until now, 50 pa din, Ilang oras na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Halos more than 12 hours na. Binibilang ko sa wall clock ko. More than 12 hours na. Nandito pa rin yung price. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nagsa-sideways lang yung price. At yung sideways na yan yung pinakamahirap hulihin. Kaya, ideally, hindi tayo nagte-trade pagka hindi tayo nakapokus. May ginagawa tayo. Pero yung mga nakapokus, nag-i-scalping dyan. Katulad nung ni Mate Aldrin kanina. Nakakuha siya ng kumita siya, And then, lower time frame, weekly. Ayun, sa weekly, makikita na natin. Ayun talaga, 61. And then, ayun yung pinakamababa, So, nagpantay sila nung low nung last week. Nag-bounce na doon. So, ibig sabihin, hindi na broken yung yung trend ng weekly. Kaya nga lang, masyadong malalim yung naging retracement. And then, meron siyang week ngayon sa baba. May week din sa taas. So, ibig sabihin, itong week sa baba ay tumataas ito ngayon. Tumataas. So, possible na nagkakaroon ng accumulation. Punta tayo ng daily. Tatanggalin natin yung PIBO. So dito, lagyan natin ito ng itong red na to, itong red na to. So actually ito parang sideways, yan, sideways din yan. Nag-sideways tapos nag-breakout. Usually yung sideways kasi, lalo na kung nasa ilalim, it serves as accumulation. Yun yung sinasabi na isa nating mate na nag-iipon ng lakas si gold. So nung lumabas siya doon sa taas, because
Dominantly, the gold, ang direction is bullish. Kaya nung mag-breakout siya sa consolidation, ayun, ang taas, diba? Ang laki niyan. Paano natin masasabing malaki? Pag sinabi nating mataas o malaki yung naging breakout niya, gamitan nyo ng crosshair. Ayan. Crosshair mula rito sa breakout, papunta sa taas. That is 3,036 pips. O sa mga hindi pa marunong sa pips, next week, magtatry tayong mag-explain. And then, we have also roadmap para dyan sa mga basic na yan. And then, lagyan natin ito ng support pala. Ayan, lagyan natin ng box. Kung mapapansin nyo doon sa box na yan, na blue, makikita nyo na itong kahapon, meron siyang wick sa ilalim. So, yung wick na yon ay rejection or buyer's rejection. May buyers na dumating at ang haba niyan. Medyo, ibig sabihin, nire-reject ni buyer yung pagbagsak nung price. Ano ba sabi niya? Oh, tama na, hanggang dyan ka lang. And then ngayong araw na to, di ba, kanina nasa 51 and until now nasa parang nandun lang din siya. Nandun lang din siya, ayan, no. So sideways on the daily basis, ha. Kung ito ay ma-maintain ni daily ngayon, na hindi na bumagsak, ibig sabihin, ayaw nang pumunta sa baba, posible talaga na ito ay umakyat. Pero pwede rin bumagsak. Anything is possible. Paano nyo makikita yan? You have to go lower time frame. Hindi pwedeng sa daily ka lang. Yan. Sa daily, makikita nyo, may rejection na sa baba. Oh, may rejection ng buyer. Dito, may buntot sa taas at sa baba at sa taas. Ibig sabihin, a sign of indecision. Kung yung market is indecision, tayo mag-ingat kasi hindi niya nga alam kung saan pupunta. Kaya maging maingat tayo. Dito, makikita nyo na, daily, dito makikita nyo that the moving average ay nagpa-flat. Ibig sabihin, yun nga, sideways, in confluence, sideways. Pero, nire-reject yung pagbaba. Ayan. Kung pupunta tayo ng 4 hours, makikita natin na ito talaga, no? Ayan, nagkaroon ng, ito. Bumagsak yan, tumaas, nag-sideways dito, bumaba uli. Diba? Tumaas, bumaba uli. Tapos, ayan, nag-breakout dun sa sideways na yon. Tapos, nag-double bottom. Parang gano'n, double bottom. Double bottom is a sign of reversal. Kung pababa yan, sign of reversal. Hindi confirmed reversal. Kaya, kanina, di ba? Kung bababa, pwede kang pumasok. Yun nga, pumasok tapos mag-TP ka lang muna dito. Ayun, naabot niya, TP. Kaya lang, still, kung sa 4 hours, hindi mo pa masasabing talaga na ito pa rin, pwedeng, ito yung choke. Ayan, choke. Yan yung choke. Ngayon, kung ito, i-breakout niya yung resistance na yan at bumalik, and then i-break niya yung structure na to, ibig sabihin, tuloy-tuloy na yung trend. Yan. Pwede na yan. Pwede na tuloy-tuloy yung trend. Pero sa ngayon, hindi pa natin makonfirm na yung 4 hours talaga ay tataas na. Unang-una, yung moving average nasa ilalim ng MA50 yung MA20. So, ibig sabihin, hindi pa siya siguradong tataas. Pero may pinapakita na siya na posibleng tumaas yung H4. Ulitin ko, hindi niya pa nabe-break tong resistance na to. Kaya hindi mo masasabi talaga na ito ay didiretso na. Okay, for the H4. And ulitin ko ulit, the MA20 is below MA50 or the MA20 red is below MA50 blue. So that is bearish.
And then your RSI is still 42.26. That is also bearish. Pero kaya nga lang, mapapansin nyo, medyo umaangat na siya. Ito ay pababa, pero yung RSI medyo unti-unting umaangat. Palihim ang galaw. But nothing is sure. Sabi nga, pwedeng yan palihim. Pero kung titingnan nyo mabuti to, low, higher low, higher low, higher low, higher low, accumulation. Although na accumulation siya, mukhang nag-uumpisang mag-ipon pataas. But of course, dyan papasok yung right entry. Sabi niya. Pero kung minsan, kahit alam mo yung entry, minsan malaktawan ka, tulad ko, may ginagawa ako. Pag nakita ko nalagpasan na, hindi ko na hinahabol. Ayoko naman bantayan siya totally. Yan, okay. Ito ngayon, mapapansin nyo, again, ayan pa rin siya, oh. Ayan pa rin siya. Ayan yung dalawang buntot. Pag tinignan mo yan sa foras, tingnan natin. Ayun, may mga buntot, oh. Ayun yung buntot, oh. Ayun yung mga buntot, yan. Ito sa daily, pag tinignan mo, yung mahabang buntot na yan. Ayan, di ba may buntot na mahaba? So, ibig sabihin, rejection yon. So, ito yung rejection na mahaba sa daily, ito. And, usually talaga kasi, ito yung trend niya, no? Trend. Yan, nagkaroon ng trend, yan. Pero, nagkaroon dito ng, yung pagbabago ng trend, ayan, tapos nag-retest, ayan, double bottom, no? Tapos ayun na siya. Nagkaroon ng choke dito, choke. And then bumalik, nagkaroon ng break na structure dito. Pwedeng ito ngayon ay another low, higher low, higher low. Pwedeng ito ngayon ay, pag ito nagkaroon ng break na structure, wala nang harang. Diretso na yan. Magbumalik man yan, kung may fair value gap, pwede na makipagsapalaran. But again, walang sigurado, ha. If that happens, lagay pa rin kayo ng stop loss nyo. Kung may fair value gap dito mamaya, lagay kayo ng stop loss below the fair value gap. And then, testingin nyo lang muna, 0.01. Pag lumagpas dito, break na structure, nag-retest, o dagdag ka, 0.01. Pero, i-adjust mo na yung stop loss mo dito. Yan. Every time na mag-retrace, adjust mo yung stop loss mo para safe na yung profit mo. Magdagdag ka man ng posisyon, safe na yung profit mo. Huwag ka magdadagdag ng posisyon kung pababa o nagne-negative ka. Magdagdag ka ng posisyon pag tumataas yung market at positive ka. And then, pinaka magandang TP mo, dito na, ayan, TP. So, bakit hihintayin pa natin dito? Tingnan nyo yung moving average, nasa ilalim pa rin. Ang posibleng mangyari dyan, gaganyan yan, tataas. Gaganon, tataas. Mapapansin nyo yung moving average, unti-unting sasampas at 50. Tapos babalik uli siya. Yun ang abangan nyo. Pag nasa taas na yung moving average sa 20. Lalo na kung nasa 8 o'clock na at 9 o'clock New York session. Bakit? The 9 o'clock New York session ay bukas pa rin ang London. Both London session and New York sessions are open. Bakit mate? Kasi during that time, 90% of institutions ay gising. So sila yung maraming pera. So dito, magkaroon ng movement na ganon, it will be supported with volume or participant. Kasi maaaring maganda yung setup pero tulog naman yung market. O kaya Asian session. So, kung ganun yung mangyari, 9 o'clock, 8 o'clock, 8 o'clock to 9 o'clock, so yun yung maraming volume. Unlike nitong Asian session, sideways. So, ito yung abangan nyo mamaya. I hope na
So, hindi nyo kailangan talagang maupo sa chart ng maghapon. So, you should know yung tinatawag na Asian session, London session, and New York session. Madalas yung Asian session is sideways. Ayan. Madalas pero hindi ibig sabihin lagi. May mga time na Asian pa lang gumagalaw ng gold. Pero for the past how many days, yung gold gumagalaw na siya between London and New York. So, sa ngayon, obviously, hindi pa siya confirm na tataas. So, hintayin natin na itong 20 umababaw sa 50 on the New York session. So, laging merong pullback, tsaka kayo pumasok. This is 1 hour. Punta pa rin kayo ng lower time frame. Sa lower time frame, 30. Ayan na. Kita nyo na, naglalapat na sila. Sa 15, umangat siya. Pero babalik pa yan. Although nasa lower time frame, umangat na siya, on the higher time frame of 1 hour, hindi pa siya. So, wag kayong magpapabiglang-biglang pumasok dito. Pero kung papasok kayo dyan, pumasok kayo rito, for example dyan, labas dito kaagad, maliitan lang. Wag kayong, tulad nito, pumasok ka dito, maliitan lang. Wag kang, pwedeng dito nga, magtipi ka na eh. Okay. Eto, tulad nito, bullish engulfing, pwede kang pumasok pag retrace niyan, tapos labas ka uli dito. Wag mo yung sagarin. Okay. Ganun lang ng kan. Okay. Ako naman, I will wait for the New York session or London ng 8 to 9 kasi nandun talaga yung pwedeng maraming gumalaw. Lalo na ngayon, Huwebes ngayon, malamang merong high impact news. Ano naman yung high impact news? Yung high impact news, hanggat maaari, huwag kayo nagte-trade during high impact news. Kasama yan sa pre-lessons nyo. Everything is free. Pero may requirements lang tayo. Medyo maging marespeto. May mga nag-i-inquire din kasi na medyo hindi maganda yung words na ginagamit. Kaya hindi na namin pinapapasok yun sa GC. Kasi dito, we are not expert. We are just trying to share kung ano man yung meron tayo for free. Medyo yung mga walang kakayahang magbayad, dito tayo. Yun namang naubos na yung pera kababayad at medyo hindi pa rin natututo, dito tayo. Kasi wala pong bayad talaga dito. And again, thank you very much and welcome to all newbies. Hintayin nyo yung Sabado. Meron tayong orientation. Kasi mahirap kasi kung wala tayong orientation, hindi natin alam kung unang-una ano yung ethics ng community, bakit pa libre. Libre po talaga. Bakit ba merong tinatawag na canvas? Ano ba yung canvas? By next week, ang plano natin, magkaroon tayo ng daily Zoom para mabilis kayo maka-adapt. And then after that, meron tinatawag na roadmap. Ano ba yung roadmap? Ano kayo mapapasok sa roadmap? But first thing is, ang gagawin nyo muna ngayon, kailangan ma-registered kayo for free, makagawa kayo ng demo account for free, makagawa kayo ng live account for free, not necessarily na mag-fund kayo agad. Wait for the orientation. Okay? And wait for the learning, free learning. Again, thank you very much and good luck sa mga old students. Good luck sa inyo mamaya. I hope na magamit nyong guide yung ating live chart ngayon.